Sa isang liblib na baryo sa gilid ng kabundukan, nakatira ang isang dalagitang nagngangalang Lira. Siya ay 14 na taong gulang, payat, maputla, at madalas na inaasikaso ang kanyang sakiting ina. Ang ama niya ay matagal nang sumakabilang buhay dahil sa hirap ng trabaho sa bukid. Sa murang edad, natutunan na ni Lira ang lahat ng gawaing bahay, mula sa paghuhugas ng damit sa ilog, paglalaba ng mga kawaning kapitbahay kapalit ng ilang pisong kabayaran, hanggang sa pag-aani ng gulay upang may makain sila. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap, madalas pa rin siyang minamaliit at kinukutya ng mga kapitbahay. Wala namang mararating yan. Kahit anong gawin ni Lira, mananatili pa rin silang mahirap, bulong ng ilan. Mukha nang ang patpatin, palaging kasama pa ang sakitin niyang ina. Sayang at walang kwenta, dagdag pa ng iba. Hindi lingid kay Lira ang masasakit na salitang iyon, ngunit pinipili niyang manahimik at magtiis. Ang tanging iniisip niya ay ang kaligtasan ng kanyang ina at ang pag-asa na balang araw gagaan din ang kanilang buhay. Isang hapon, matapos ang maghapong paghahanap ng gatong sa gubat, napadaan si Lira sa isang lumang taniman ng kamote sa likod ng sagingan. Dati itong pag-aari ng kanyang ama, ngunit dahil sa kawalan ng lakas at yaman, napabayaan na. May ilang punong saging at malalaking halamang damo ang nagsulputan. Ngunit ang nakatawag pansin kay Lira ay ang isang malusog at kakaibang puno ng kamote. Ang mga dahon nito ay mas matingkad ang berde at ang mga ugat na nakausli ay tila kumikislap sa ilalim ng araw. Napaupo si Lira upang magpahinga at pinilit niyang bunuti ng isang ugat ng kamote upang mailuto para sa hapunan nilang mag-ina. Ngunit bago pa man niya mahila, biglang may kumaluskos mula sa gilid ng taniman. Sa kanyang harapan ay lumitaw ang isang maliit na nilalang, kasing laki lamang ng isang dangkal. Nakadamit ito ng pulang sutla, may pulang sombrero at ang tiyan nito ay bilog at halatang buntis. Ang duwende ay may mapupulang pisngi at ang mga mata nito ay kumikislap na parang hiyas. Nabigla si Lira at muntik nang mapasigaw, ngunit agad siyang kinabahan at lumuhod bilang paggalang. "Patawad po kung ako'y nakialam sa inyong taniman. Wala po akong masamang intensyon. Nais ko lamang pong may maipakain sa aking ina," nanginginig na sabi ni Lira. Ngumiti ang buntis na pulang duwende. "Walang dapat ipangamba, Hija. Matagal ka nang nakikita ng aking mga mata. Ang iyong tiyaga at kabutihang loob, kahit sa kabila ng hirap at panlalait ng iba, ay umantig sa aking puso." Wika nito na may malambing, ngunit may kapangyarihang tinig. Lumapit ang duwende at hinaplos ang kamay ni Lira. "Ako si Duwendang Pula, tagapangalaga ng mga lihim ng lupa at kasaganaan. Ako'y nagdadalang buhay at nais kong ipamana sa iyo ang biyayang dala ng aking anak. Ikaw ang napili kong maging katiwala." Naguluhan si Lira sa narinig, ngunit dama niya ang init ng mga salita ng duwende. "Ngunit bakit ako? Ako'y isang hamak na mahirap at walang-wala," sagot ng dalagita. Ngumiti muli ang duwende. Dahil ang tunay na kayamanan ay hindi nakikita ng mata, kundi ng puso. Ang pusong may malasakit. Ang pusong hindi nagigiba ng pangungutya at pang-aapi. Iyan ang pinakamahalagang hiyas sa lahat. At ikaw, Lira, ay karapat-dapat. Pagkasabi nito, hinugot ng duwende ang isang maliit na pulang perlas mula sa ilalim ng kanyang sombrero. Inabot niya ito kay Lira. "Isuot mo ito sa leeg at simula ngayong gabi, magbabago ang iyong kapalaran. Ang mga tanim na iyong hahawakan ay lalago. Ang mga hayop na iyong aalagaan ay lalakas. At ang iyong tahanan ay hindi na mauubusan ng pagkain. Ngunit alalahanin mo, Lira, huwag kang maging sakim. Huwag mong hayaang lamunin ka ng kasakiman o galit sapagkat mawawala ang biyayang ito." Napaiyak si Lira habang tinatanggap ang perlas. "Maraming salamat po. Hindi ko po ito sasayangin."
Ipinapangako ko na gagamitin ko ang biyayang ito para sa ikabubuti, hindi lamang para sa akin at sa aking ina, kundi pati sa mga nangangailangan. Pag-uwi niya sa kanilang barong-barong, isinabit ni Lyra sa kanyang leeg ang pulang perlas. Kinabukasan, pagdungaw niya sa kanilang bakuran, laking gulat niya na ang mga dati tuyot na gulay ay nagsilakihan at nagkaroon ng matatabang bunga. Ang mga punong saging sa tabi ng kanilang kubo ay namunga ng sagana at maging ang maliit na manok nilang halos mamatay ay biglang tumaba at nangitlog. Hindi makapaniwala si Lyra at napayakap siya sa kanyang ina. Ina, magbabago na ang lahat. Hindi na tayo magugutom. Ngunit sa kabilang dako ng baryo, may mga matang palaging nakamasid. Ang mga kapitbahay na minsan nang nangutya at nang maliit kay Lyra ay magsisimula ng magtaka at magselos. At dito magsisimula ang masalimuot na kwento ng inggit, kasakiman at kapangyarihang hatid ng buntis na pulang duwende. Mabilis na kumalat sa buong baryo ang balita tungkol sa biglaang pag-angat ng pamumuhay ni Lyra at ng kanyang ina. Ang dati nilang barong-barong na halos bumigay na sa hangin ay unti-unting nagkaroon ng bagong anyo. Kahit simpleng nipa lamang ang kanila bubong, mukhang matibay at bago ito. Ang mga palayan na dati tuyot at walang laman ay biglang nagkaroon ng makapal na mga halamang palay na kulay gintong berde. Ang kanilang bakuran ay puno ng bunga, saging, papaya, kamote at gulay na kahit kailan ay hindi ganoon kalusog. Nang makita ito ng mga kapitbahay, nagsimula silang magbulungan. Hindi ba't kahapon lang ay halos walang makain ang mag-ina? Tanong ng isang babae habang naglalaba sa ilog. Baka may tinatagong sikreto si Lyra. Hindi normal ang ganyang pagbabago. Sagot naman ng isa. Baka kaya'y may nakilala siyang albularyo o kaya'y may ginawang kababalaghan. Dagdag ng isang matandang usisera. Unti-unting sumibol ang inggit sa puso ng mga tao. Ang ilan na dati nang nangaapi kay Lyra ay mas lalong nasunog sa selos. Isa sa pinakakilalang matapobre sa baryo ay si Aling Sabel. Siya ay may-ari ng ilang lupain at palaging ipinagmamalaki ang kanyang yaman. Madalas niyang kutyain si Lyra at ang ina nito at tinatawag silang mga basurang pulubi. Kaya nang makita niya ang pagbabago sa buhay ng mag-ina, hindi siya makapaniwala. Anong kababalaghan ito? Bulong niya sa sarili. Hindi pwedeng maging mas maayos pa sila kaysa sa akin. Ako ang pinakamayaman dito. Ako ang iginagalang. Hindi ako papayag na isang hampas lupa ang biglang aangat. Mula noon, naging abala si Aling Sabel sa pagbabantay. Palihim niyang pinapapunta ang kanyang mga tauhan upang silipin kung ano ang ginagawa ni Lyra. Ngunit sa tuwing babalik ang kanyang mga tauhan, wala silang nakikitang kakaiba maliban sa masaganang ani at masayang mag-ina. Isang gabi, habang nag-iigib si Lyra ng tubig sa poso, muling nagpakita ang buntis na pulang duwende. Lumitaw ito sa gilid ng taniman ng kamote at gaya ng dati, kuminang ang paligid ng tila may alon ng liwanag na sumasabay sa kanyang paglakad. "Lyra, kumusta ang iyong kalagayan?" Tanong ng duwende na ngayoy mas halata ang pagbubuntis at tila malapit ng manganak. Napangiti ang dalagita at nagmano sa maliit na nilalang. "Mabuti po, Ginoong Duwende. Maraming salamat sa inyong biyaya. Ang aming buhay ay nagbago na at ang aking ina ay hindi nagaanong nagkakasakit." Tumango ang duwende at hinaplos ang tiyan nito. "Masaya akong marinig yan. Ngunit mag-ingat ka, Hija. Hindi lahat ng tao ay matutuwa sa iyong kasaganaan. May mga pusong puno ng kasakiman at inggit. Tandaan mo, ang aking biyaya ay may kalakip na responsibilidad." Nag-alala si Lyra sa mga sinabi ng duwende.
ngunit pinilit niyang maging matatag. Ipinapangako ko po, hindi ako magpapadala sa tukso. Gagamitin ko ang lahat ng ito para makatulong sa iba, hindi lamang para sa amin. Ngumiti ang duwende at bago ito tuluyang naglaho, iniwan niya si Lyra ng isang maliit na sako ng butil na kumikislap. Mga binhi ito ng kasaganaan. Ihasik mo at hindi ka na muling magugutom. Ngunit alalahanin mo, huwag hayaang makita ito ng may pusong sakim. Kinabukasan, hindi na mabilang ang dumadayo sa bahay ni Lyra upang manghingi ng tulong o makisalo sa ani. May mga totoong nangangailangan at may mga kapitbahay na dati mapanlait ngunit ngayoy kunwari mababait na. Tinanggap sila ni Lyra ng buong puso, binibigyan kaunting bigas, prutas o gulay. Ngunit dahil dito, lalong nag-usap-usap ang mga tao. Hindi normal ito. Imposible na galing lang sa pagtatanim ang lahat ng kanyang yaman. At bakit laging mas malulusog ang tanim niya kaysa sa atin? At sa bawat bulong at chismis, lalong napapansin ni Aling Sabel na may tinatagong lihim si Lyra. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman kung ano ang sekreto ng batang iyan. Bulong niya na puno ng determinasyon. Habang tumitindi ang inggit at paninibugho ng mga kapitbahay, lalo namang lumalago ang mga biyayang ibinibigay ng duwende kay Lyra. Ngunit sa kabilang banda, nararamdaman na rin ng dalagita ang papalapit na panganib. Ang mata ng kasakiman ay nakatutok na sa kanya. At sa mga susunod na gabi, may mga aninong magsisimulang gumala sa paligid ng kanyang bahay, mga matang nagmamasid, naghihintay ng tamang pagkakataon. Malamig ang gabing iyon. Habang mahimbing na natutulog si Lyra at ang kanyang ina, may mga aninong gumagalaw sa paligid ng kanilang kubo. Ang mga taong dati walang pakialam sa kanila ay ngayoy tila may itinatagong plano. Ang inggit at pagtataka ay nagbunga ng kasakiman. Isa sa mga anino ay si Aling Sabel, kasama ang dalawa niyang tauhan. Tahimik silang nakalapit sa bakuran at pinagmamasdan ang mga tanim ni Lyra na kumikintab sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hindi normal ang mga tanim na ito, bulong ng isa. Parang may ilaw na nanggagaling sa lupa. Sigurado akong may engkanto o mahika dito, sagot naman ng isa. Ngumisi si Aling Sabel. Kung ano man ang lihim ng batang iyon, kailangan kong malaman. At kapag nakuha ko, ako lamang ang magiging pinakamayaman at pinakamakapangyarihan sa baryo. Kinabukasan, nagpasya si Lyra na pumunta sa pamilihan sa bayan upang ipagbili ang ilan sa kanilang ani. Nais niyang makabili ng gamot para sa kanyang ina at kaunting gamit sa bahay. Nang dumating siya roon, agad siyang napansin ng mga tao. Hindi ba't si Lyra yan, ang anak ng sakitin? Aba, parang ibang-iba na siya ngayon. Ang mga paninda niya mas malalaki at mas sariwa kaysa sa atin. Mabilis na naubos ang mga dala niyang gulay at prutas. Marami pang gustong bumili, ngunit hindi na niya kayang dalhin lahat. Dahil dito, nakauwi si Lyra na may dalang maraming salapi. Ngunit sa halip na magyabang, diretsyong ipinambili niya ito ng gamot, bigas at damit para sa kanyang ina. Habang naglalakad pa uwi, narinig niya ang bulungan ng mga tao. Sigurado akong may tagapagtulong siyang engkanto. Hindi kaya'y may nakatagpo siya ng agimat? Bagamat alam ni Lyra na totoo ang kanilang hinala, pinili niyang manahimik. Ang pangako niya sa buntis na pulang duwende ay huwag ipagsabi ang lihim ng biyayang kanyang tinanggap. Nang makarating siya sa kanilang bakuran, agad niyang naalala ang mga binhing iniwan sa kanya ng duwende. Maingat niyang hinukay ang lupa at itinanim ang ilang butil. Sa kanyang gulat, ilang oras lang ang lumipas ay tumubo agad ang mga ito. Mga puno ng mais, kamatis at iba pang gulay na mas sariwa at mas malalaki kaysa sa karaniwan. Salamat po, mahal na duwende, bulong niya habang nakatingin sa kalangitan.
Ngunit sa di kalayuan, may mga matang nakasilip. Ang isa sa mga tauhan ni Aling Sabel ay palihim na sumunod kay Lira mula sa bayan at ngayon ay malinaw na niyang nakita ang kababalaghan. Mukhang totoo nga, may kakaibang pinagmumula ng yaman ng batang iyon. Bulong ng tauhan bago nagmadali bumalik upang isumbong kay Aling Sabel. Pagkarinig ng ulat ng kanyang tauhan, lalong nagliyab sa galit at kasakiman si Aling Sabel. Hindi siya dapat makinabang sa lahat ng ito. Ako ang karapat-dapat. Ako ang tunay na mayaman dito at ako lamang ang dapat igalang. Gagawa tayo ng paraan para maagaw ang kapangyarihang iyan. Nagplano siya na dumalaw kay Lira sa mga susunod na araw, kunwari may mabuting kalooban. Ngunit ang tunay niyang balak ay alamin ang lihim ng dalagita at kung maaari, nakawin ito. Kinagabihan, muling nagpakita ang buntis na pulang duwende kay Lira. Ang kanyang tiyan ay halos pumutok na sa laki, tanda ng nalalapit na panganganak. Lira, wika nito. Malapit nang isilang ang aking anak. Kapag dumating ang oras na iyon, lalo kang magiging masagana. Ngunit huwag mong kalilimutan, mas lalong magiging mapanganib ang paligid mo. May mga taong hindi matutuwa at gagawa ng lahat upang agawin ang ating lihim. Napatango si Lira, bagamat halata ang takot sa kanyang mga mata. Pangako po, gagawin ko ang lahat para protektahan ang ating kasunduan. Hindi ko po sasayangin ang inyong tiwala. Ngumiti ang duwende at hinaplos ang balikat ng dalagita. Maganda ka, Hija. Ang tunay na laban ay paparating. At sa gabing iyon, habang mahimbing ang tulog ng kanyang ina, si Lira ay hindi mapakali. Ang kanyang puso ay puno ng kaba, ngunit sa kabila nito, dama niya rin ang pag-asa. Sapagkat alam niyang ang kanyang kapalaran ay hindi na lamang basta kanya. Ito'y nakatali na rin sa buhay ng buntis na pulang duwende at ng nilalang na malapit ng isilang. Kinabukasan, maagang bumangon si Lira upang alagaan ang kanilang bakuran. Abala siya sa pag-aani ng mga bagong usbong na gulay nang may marinig siyang pamilyar na tinig mula sa may pintuan ng kanilang kubo. Magandang umaga, Lira, sigaw ni Aling Sabel, bitbit ang isang basket na puno ng tinapay at prutas. Nagulat si Lira. Kailanman, hindi siya binisita ng babae, maliban na lang kung ito'y para kutyain siya o ang kanyang ina. Ngunit ngayon, abot-abot ang ngiti ni Aling Sabel na parang wala itong ginawang mali noon. Magandang umaga po, Aling Sabel. Magalang na sagot ni Lira, bagamat may bahid ng pagtataka sa kanyang tinig. Lumapit si Aling Sabel at iniabot ang basket. Nais ko lamang sanang bumawi sa iyo, Hija. Napagtanto kong mali ang lagi kong pangmamaliit sa iyo at sa iyong ina. Nais ko na tayong magkabati. Nagpasalamat si Lira at maingat na tinanggap ang basket. Hindi niya alam kung totoo ang intensyon ng babae, ngunit naisip niyang baka ito na ang pagkakataon para tuluyan nang mawala ang galit nito. Pumasok si Aling Sabel sa loob ng kubo at naupo. Pinagmasdan niya ang paligid na bagamat payak pa rin ay halatang mas maayos at masagana kaysa dati. Ang mga kahoy ay bago at ang palibot ay may amoy ng sariwang ani. Nakakatuwa naman ang mga tanim mo, Lira, ani Aling Sabel habang pinagmamasdan ang mga gulay sa bakuran. Sobrang lusog at sagana. Ano ba ang iyong sikreto? Napayuko si Lira at maingat na sumagot. Masipag lang po akong mag-alaga at lagi ko pong ipinagdarasal na gabayan kami ng may kapal. Nagkunwaring humanga si Aling Sabel. Napakabuti mo talagang bata. Kung tutusin, ikaw ay dapat maging huwaran ng mga kabataan dito sa baryo. Ngunit sa kanyang isip, iba ang dumadaloy. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang lihim mo. Bago umalis, iniabot ni Aling Sabel ang ilang piraso ng baryang pilak kay Lira. Bilang tanda ng aking pagpapakumbaba, tanggapin mo ito
Baka makatulong sa inyong mag-ina. Ngunit agad na umiling si Lyra. Maraming salamat po, ngunit sapat na po ang dala ninyo. Ayokong tumanggap ng higit pa. Ang mahalaga po sa akin ay wala na kayong galit sa amin ng aking ina. Naiinis si Aling Sabel sa loob-loob, ngunit pinilit niyang ngumiti. Aba, napakabait mong bata. Sige, aalis na ako. Ngunit asahan mo, muli akong bibisita. Habang papalayo siya, bulong niya sa sarili. Hindi ka makakatakas sa akin, Lyra. Malalaman ko rin kung saan galing ang lahat ng ito. Nang makaalis si Aling Sabel, lumapit ang ina ni Lyra na ngayoy mas maayos na ang kalagayan dahil sa masaganang pagkain at gamot. Anak, mag-ingat ka sa mga taong biglang nagpapakita ng kabaitan. Hindi lahat ng ngiti ay totoo. Ang iba may nakatagong lason. Napaisip si Lyra. Totoo nga ang sinabi ng kanyang ina, ngunit nanatili siyang magalang at tapat sapagkat iyon ang kanyang kalooban. Kinagabihan, habang tahimik na nakaupo si Lyra sa bakuran, muling lumitaw ang buntis na pulang duwende. Ang tiyan nito'y halos sumabog na sa laki at may kakaibang liwanag na bumabalot sa kanyang katawan. Lyra, wika nito. Nararamdaman kong malapit na akong manganak at kapag iyon ay naganap, higit pang kasaganaan ang darating sa iyo. Ngunit maging handa ka sapagkat sa oras ng aking panganganak, susubukin ang iyong tapang at katapatan. Nagulat si Lyra at napatango. Ano pong ibig ninyong sabihin? Ang kasakiman ng tao ay darating sa pinakamalupit na anyo. May mga magtatangkang agawin ang ating biyaya. Sa oras na iyon, kailangan mong ipagtanggol hindi lamang ang sarili mo, kundi pati ang buhay ng aking anak. Nanlamig si Lyra sa narinig, ngunit pinilit niyang maging matatag. Ipinapangako ko po, gagawin ko ang lahat upang mapanatili ang ating kasunduan. Ngumiti ang duwende at hinawakan ang kamay ng dalagita. Ang pangakong iyan ang magiging sandata mo laban sa lahat. Sa mga sumunod na araw, hindi tumigil si Aling Sabel sa kanyang paghahanap ng katotohanan. Lalo siyang naging mapanlikha at nagsimulang kumonsulta sa isang matandang albularyo na kilala sa kanilang bayan. At habang palapit ng palapit ang araw ng panganganak ng buntis na pulang duwende, lalo ring lumalakas ang bulong ng kapalaran, isang pagsubok na magpapasya kung ang biyaya ni Lyra ay mananatili o kung ito'y mawawala sa kanyang mga kamay. Sa isang baryo sa kabilang bayan, nakatira ang isang matandang albularyo na kilala sa pangalang Mang Crispulo. Siya ay mahilig sa kayamanan at matagal nang nababalitang gumagamit ng kapangyarihan hindi lamang para gumamot, kundi para rin mangapi at maghari-harian. Kapag may dumudulog sa kanya, laging may kapalit, ginto, pera o kaya'y lupa. Nang marinig ni Mang Crispulo ang balita kay Aling Sabel tungkol kay Lyra at sa biglaang kasaganaan nito, agad siyang naging interesado. Kung totoo ang sinasabi mo, Sabel, may malakas na nilalang na nagtatanggol sa batang iyon. Hindi pangkaraniwan ang ganoong kayamanan, wika ni Crispulo, habang nakatitig sa bola de kristal na nasa mesa. Gusto kong malaman ang sikreto niya, at kung maaari, ako ang dapat makinabang doon. Tumango si Aling Sabel, sabay sabing, basta't tulungan mo akong agawin ang kanyang kapangyarihan, handa akong magbayad ng kahit anong halaga. Ngumisi ang matandang albularyo. Kung ganoon, ihanda mo ang sarili mo. Ngunit tandaan, kapag nakialam ka sa kapangyarihan ng mga duwende, may kapalit iyan. Habang si Aling Sabel ay abala sa pakikipagsabuatan, ang ibang kapitbahay naman ay patuloy na nagtataka kay Lyra. May ilan na tuwang-tuwa at natutulungan, ngunit may mas marami ang hindi mapigilang mainggit. Bakit siya lang ang pinagpapala? Bulong ng isa. Dati naman, halos walang-wala siya. Ano bang ginawa niya? Dahil dito, nagsimula na ring kumalat ang mga tsismis na si Lyra raw ay nakipagkasundo sa mga nilalang ng dilim.
May ilan pang naniniwalang baka siya'y nakikipag-ugnayan sa aswang o mangkukulam. Bagamat wala silang pruweba, ang mga bulong-bulungan ay nagsilbing apoy na unti-unting nagpapalala sa tingin ng iba kay Lyra. Isang gabi, nakatulog si Lyra habang hawak-hawak ang pulang perlas na bigay ng duwende. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang isang madilim na gubat. Doon, naroon ang buntis na pulang duwende, pawis na pawis at halos manganak na. Ngunit sa paligid, may mga itim na aninong may pulang mata, nagtatangkang gawin ng duwende. Nandito sila. Sila ang nagnanais sa aking anak. Bulong ng duwende sa kanyang panaginip. Nang lapitan ni Lyra ang duwende upang tulungan ito, biglang sumulpot si Aling Sabel kasama si Mang Crispulo. Hawak nila ang mga kadena at tila nais bihagi ng duwende. Nagising si Lyra na pawis at hingal na hingal. Dama niya na ang kanyang panaginip ay hindi basta guni-guni, kundi isang babala. Kinabukasan, agad niyang dinalaw ang bakuran kung saan unang nagpakita ang duwende. Doon, muling lumitaw ang maliit na nilalang. Halos hindi na makalakad dahil sa laki ng tiyan. Lyra, wika ng duwende. Nakita mo na ba ang darating na panganib? Tumango si Lyra. Opo, napanaginipan ko po kagabi. Si Aling Sabel at isang matandang albularyo ang nagnanais agawin kayo at ang inyong anak. Napabuntong hininga ang duwende. Totoo ang iyong nakita. Malapit na akong manganak at sa sandaling iyon ako ang magiging pinakamahina. Sa oras ng aking panganganak, ikaw lamang ang aking sandata. Kailangan mo akong protektahan. Nagpakatatag si Lyra at humawak ng mahigpit sa pulang perlas. Ipinapangako ko, hindi ko hahayaang may mang-abuso sa inyo. Kung kailangan kong lumaban, lalaban ako. Samantala, si Aling Sabel at Mang Crispulo ay abala sa kanilang plano. Nagsunog ng mga alay si Crispulo, manok, alak at bulaklak upang makatawag ng masamang espiritu na tutulong sa kanila. Kapag isinilang ng duwende ang kanyang anak, iyon ang tamang oras para kumilos. Mahina siya sa panahong iyon at doon natin makukuha ang kanyang kapangyarihan, sabi ni Mang Crispulo habang nakakunot ang noo. Ngumiti si Aling Sabel, puno ng kasakiman. Hindi ko hahayaang si Lyra ang makinabang. Ako ang dapat maging pinakamakapangyarihan at pinakamayaman sa lahat. At sa gabing iyon, nagsimulang umihip ang malakas na hangin sa baryo. Ang kalangitan ay natakpan ng makakapal na ulap. Para bang ang mismong kapalaran ay naghahanda sa isang unos na magpapabago sa lahat. Dumating ang gabing madilim at nakakatindig balahibo. Ang buwan ay natatakpan ng makapal na ulap at ang hangin ay umuugong na parang may dalang lihim na babala. Sa loob ng kanilang payak na kubo, nakayakap si Lyra sa kanyang ina na nooy mahimbing ang tulog. Ngunit siya mismo ay hindi mapalagay. Dama niya na malapit nang maganap ang kanyang nakita sa panaginip. Sa labas, mula sa gilid ng gubat, nagtitipon sina Aling Sabel at Mang Crispulo. Bitbit nila ang mga kandilang itim, palaspas na tuyo, at mga bote ng alay. Ang paligid ay amoy ng sinunog na insenso at dugo ng hayop. Ngayon ang tamang oras, wika ni Crispulo. Ramdam ko, malapit ng manganak ang duwende. Kapag nagtagumpay tayo, lahat ng kayamanan at kapangyarihan ay magiging atin. Tumango si Aling Sabel, ang kanyang mga matay kumikislap sa kasakiman. Hindi na muling hahamakin ang pangalan ko. Ako lamang ang magiging pinakamakapangyarihan sa baryo. Habang tahimik na nakaupo si Lyra sa bakuran, biglang lumitaw ang buntis na pulang duwende. Ang tiyan nito'y halos sumabog na sa laki at pawis na pawis ito, hingal na hingal. Lyra, dumating na ang oras. Ako'y manganganak na. Ungol nito sabay hawak sa tiyan. Nataranta si Lyra.
Hindi niya alam ang gagawin, ngunit agad niyang inalalayan ang duwende at pinaupo sa ilalim ng punong kamote. Magpakatatag ka, mahal na duwende. Narito ako para tulungan ka. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-aalala, biglang nagdilim ang paligid. Mula sa hangin ay sumulpot ang mga itim na aninong may pulang mata, ang parehong mga nilalang na nakita niya sa kanyang panaginip. Ang mga ito'y pawang mga espiritu na pinalabas ni Mang Crispulo upang maging gabay nila sa paghahanap sa duwende. Lira, bulong ng duwende, halos hindi na makapagsalita. Sila na ang dumarating. Sa hindi kalayuan, lumitaw sina Aling Sabel at Mang Crispulo, kasama ang ilang tauhan na may dalang mga sako at lubid. Ang kanilang mga matay puno ng kasakiman habang nakatingin sa naghihirap na duwende. Aba, tama nga ang hinala ko, tawa ni Aling Sabel. May duwende nga palang nagtatanggol sa iyo, Lira. At hindi basta duwende, isang buntis na magpapanganak ng tagapagmana ng kayamanan. Ngayon, dagdag ni Crispulo, ibigay mo sa amin ang nilalang na iyan at baka pagbigyan ka naming mabuhay. Tumayo si Lira kahit nanginginig sa kaba at hinarangan ng duwende. Hindi ninyo siya makukuha. Hindi ninyo naiintindihan. Ang kanyang anak ay biyaya, hindi laruan ng inyong kasakiman. Nagngit-ngit si Aling Sabel. Lumayo ka, hamak na pulubi. Ano ang karapatan mong magtago ng kayamanang dapat ay para sa akin? Biglang nagliwanag ang pulang perlas sa leeg ni Lira. Ang liwanag nito'y nagmistulang apoy na humarang sa pagitan niya at ng mga sumasalakay. Napatras ang mga tauhan ni Aling Sabel at ang mga aninong espiritu ay nagsimulang umungol, tila nasusunog sa liwanag. Nagulat si Mang Crispulo. Agimat, may agimat ang batang ito. Hinawakan ni Lira ang perlas at buong lakas na sumigaw. Hindi ninyo siya makukuha. Umalis kayo bago pa mahuli ang lahat. Ngunit hindi umatras ang matandang albularyo. Sa halip, kumuha siya ng pulang abo mula sa kanyang bulsa at inihagis sa lupa. Biglang lumitaw ang isang makapal na usok na nagpalabo sa liwanag ng perlas. Abay, hindi ka basta bata, sigaw ni Crispulo. Ngunit tingnan natin kung hanggang saan ang kaya mo. Nagumpugan ang liwanag ng pulang perlas at ang dilim ng usok ni Crispulo. Ang paligid ay nagliwanag at dumilim ng salitan, na para bang ang mismong kalikasan ay nakikibaka. Ang mga puno ay yumanig, ang lupa ay umalog, at ang hangin ay umuugong ng malakas. Sa gitna ng kaguluhan, nagsimula ng sumakit ng todo ang tiyan ng duwende. Lira, tulungan mo ako. Iluwal ko na ang aking anak. Daing nito. Nanlumo si Lira. Paano niya mapapangalagaan ang duwende kung siya mismo ay kailangang lumaban? Ngunit agad niyang naalala ang pangako niya na ipagtatanggol niya ang duwende at ang kanyang anak, anuman ang mangyari. Pinisil niya ang pulang perlas at isang malakas na liwanag ang sumabog, halos pumutol sa dilim na bumabalot sa paligid. Napasigaw si Aling Sabel at natakpan ang kanyang mga mata. Aray, hindi ko kaya ang liwanag na ito. Ngunit si Mang Crispulo ay nagpatuloy sa pag-awit ng orasyon, patuloy na humihingi ng tulong sa mga espiritu ng dilim. Habang nagpapatuloy ang laban, lalo namang lumalakas ang sigaw ng duwende. Tila anumang sandali isisilang na niya ang kanyang anak. At alam ni Lira, kung siya'y mabigo, kung maagaw ni na Aling Sabel at Crispulo ang bata, mawawala ang lahat ng biyaya at kapayapaan, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa buong baryo. Sa gabing iyon, nag-uumapaw ang takot, ngunit kasabay din nito'y ang tapang na hindi niya alam na taglay niya. At doon, nagsimula ang pinakamatinding yugto ng kanyang kapalaran. Umalingaw-ngaw sa buong bakuran ang malakas na sigaw ng buntis na pulang duwende. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis at ang maliit niyang katawan ay nanginginig sa hirap ng panganganak. Samantala, si Lira ay nakaluhod sa tabi nito. Hawak-hawak ang kamay ng duwende
habang pilit na hinaharangan sina Aling Sabel at Mang Crispulo. "Lira, ilalabas ko na. Tulungan mo ako. Ipagtanggol mo ang aking anak." Daing ng duwende, halos mawalan na ng malay. Napatitig si Lira sa kanya. Bagamat takot na takot, pinilit niyang maging matatag. Pinisil niya ang pulang perlas na nakasabit sa kanyang leeg at nagsalita ng buong lakas. "Hindi ko kayo hahayaang saktan. Ang inyong anak ay hindi ninyo makukuha." Habang lumalakas ang sigaw ng duwende, lalo ring tumitindi ang tunggalian ng liwanag at dilim sa paligid. Ang pulang perlas ay kumikislap ng matindi, habang ang mga orasyon ni Mang Crispulo ay nagpapalakas ng mga aninong espiritu. "Hindi ka magtatagumpay, bata," sigaw ng albularyo. "Ang kapangyarihan ng dilim ay mas matindi kaysa sa anumang perlas." Ngunit sa bawat salita niya, lalo namang kumakapit si Lira sa kanyang pangako. Sa kanyang isip, paulit-ulit niyang inuusal, "Hindi ako susuko. Hindi ko sila ipagkakanulo." At biglang, isang nakakasilaw na sinag ang lumabas mula sa perlas. Isang liwanag na sumaloob sa katawan ni Lira, para bang siya mismo ang naging tagapagdala ng kapangyarihan ng duwende. Kasabay ng pagbagsak ng dilim, isang mahinang iyak ang narinig. Napatigil si Lira at ang lahat ng naroon. Ang buntis na duwende ay nakangiti kahit pagod na pagod, habang karga niya ang isang maliit na nilalang, isang sanggol na duwende, kulay pula rin ang balat at kumikislap na parang ginto. "Ang aking anak," bulong ng duwende, may luha sa kanyang mga mata. Siya ang bunga ng lahat ng ito. Ngunit hindi rin nagpatinag si Aling Sabel. Agad siyang sumugod, sinisigawan ng kanyang mga tauhan. "Kunin ninyo ang sanggol. Akin iyan." Agad na tumayo si Lira at hinarang ang mga tauhan. Sa kanyang mga palad ay bumuo ng pulang liwanag ang perlas na tila isang apoy na humarang sa landas ng mga gustong lumapit. "Hindi ninyo siya makukuha," sigaw ni Lira. Nagpupumiglas ang mga tauhan, ngunit sa tuwing susubukan nilang lumapit, natutulak sila ng apoy na parang may sariling isipan. Ang ilan ay natumba at natakot, ngunit si Aling Sabel ay hindi pa rin tumitigil. "Hindi mo ako matatalo, Lira. Ako ang tunay na dapat makinabang dito." Galit na galit si Mang Crispulo. Kinuha niya ang kanyang itim na baston at nagsimulang bigkasin ang pinakamalakas niyang orasyon. Sa bawat salita, ang mga anino'y lalong lumalakas, nagiging mga halimaw na may hugis tao at hayop, mga matang naglalagablab sa pula. "Kapag nakuha ko ang sanggol na iyan, magiging walang kapantay ang aking kapangyarihan," sigaw ng matandang albularyo. Ngunit sa gitna ng kanyang orasyon, biglang kumislap ang sanggol na duwende. Ang kanyang munting katawan ay naglabas ng liwanag na mas maliwanag pa kaysa sa buwan. Ang mga anino'y napaatras, ang baston ni Crispulo'y nabitawan at ang kanyang bibig ay tila nabara. Hindi na niya maituloy ang kanyang orasyon. Ngumiti ang inang duwende kay Lira. "Lira, tinupad mo ang iyong pangako. Dahil dito, ikaw ay aking pagbabasbasan." Itinaas niya ang sanggol at mula sa katawan nito ay bumalot ang isang liwanag na dumaloy papunta sa dibdib ni Lira. Ramdam niya ang init, ang lakas at ang biyaya na parang dumaloy sa kanyang dugo. "Ikaw na ngayon ang magiging tagapag-ingat ng aming lahi. Hanggat ikaw ay may pusong dalisay, hindi ka mawawalan ng kasaganaan." Napaiyak si Lira, hindi lamang sa tuwa kundi sa bigat ng pananagutang nakapatong ngayon sa kanyang balikat. Napasigaw si Aling Sabel sa galit, Hindi ako papayag na siya ang makinabang." Ngunit bago pa siya makalapit, ang liwanag mula sa sanggol ay tuluyang nagtulak sa kanya at sa kanyang mga tauhan palayo. Si Mang Crispulo naman ay napaatras at napaluhod. Ang kanyang mga matay puno ng takot at sa unang pagkakataon,
Naramdaman niyang hindi lahat ng kapangyarihan ay kaya niyang kontrolin. Hindi ako makapaniwala. Natalo ako ng isang bata. At sa gabing iyon, umatras ang mga sakim. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang kanilang kasakiman. Sa kanilang mga mata, nakatanim ang pangakong babalik sila para muling maghiganti. Pagsikat ng araw, napatingin si Lyra sa duwende at sa kanyang anak. Ang paligid ay puno ng liwanag at sariwang hangin. Ang dating takot ay napalitan ng pag-asa. Ngunit alam niyang ang laban ay hindi pa tapos. Sapagkat habang may kasakiman, laging may bantang paparating. Ngunit ngayong kasama niya na ang basbas ng duwende at ang kapangyarihan ng kanyang pangako, handa siyang harapin ang lahat. Kinabukasan, mabilis na kumalat ang balita sa buong baryo. Ang ilan sa mga nakarinig ng kaguluhan noong gabi ay nagsimulang ikwento ang kanilang nakita, ang kakaibang liwanag mula sa bakuran ni Lyra, ang mga sigaw ni Aling Sabel, at ang tila mga halimaw na biglang naglaho. May ipinanganak na nilalang sa bakuran ni Lyra, sigaw ng isang babae sa pamilihan. At iyon daw ang dahilan kung bakit biglang sumabog ang liwanag kagabi, dagdag ng isa. Hindi kaya sumpa ang dala ng batang iyon? O baka mas malala, baka maging dahilan ng kapahamakan natin? Bulong ng isang matandang usisero. Mabilis ang naging pagkalat ng kwento at gaya ng dati, ang iba'y humanga, ngunit mas marami ang natakot. Ang mga tao'y nahahati. May naniniwalang si Lyra ay pinagpala at may naniniwalang siya'y kinasangkapan ng mga engkanto upang maghasik ng kakaibang kapangyarihan. Samantala, galit na galit si Aling Sabel habang pauwi, kasabay ng sugatang Mang Krispulo. Halos mabaliw siya sa inis. Hindi ako papayag na isang pulubi ang haharapin bilang higit sa akin. Sigaw niya habang pinupunit ang kanyang panyong mamahalin. Ngunit si Krispulo, bagamat sugatan at halos wala ng lakas, ay may ibang iniisip. Hindi pa tapos ang lahat. Nakita ko ang sanggol. Nakita ko ang kanyang liwanag. Kung makakahanap tayo ng paraan upang maagaw iyon, magiging atin pa rin ang lahat ng kapangyarihan. Umisi si Aling Sabel. Kung ganoon, maghihintay ako ng tamang oras. Hindi ako titigil hanggang hindi ko nakukuha ang biyayang iyon. Sa kabilang banda, matapos ang pagsilang ng sanggol na duwende, ramdam ni Lyra ang kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang katawan. Ang mga tanim sa kanilang bakuran ay lalong yumabong. Ang mais ay nagbunga agad. Ang mga prutas ay nag-uumapaw at ang kanilang barong-barong ay tila nagkaroon ng kakaibang sigla. Ngunit higit pa roon, nadama niya na ang kanyang puso ay puno ng tapang at pananampalataya. Sa tuwing hinahawakan niya ang pulang perlas, para bang naririnig niya ang tinig ng duwende. Magtiwala ka, Lyra. Ang kabutihan ng iyong sandata. Sa bawat araw, natututo siyang kontrolin ang liwanag mula sa perlas. Hindi lamang upang ipagtanggol ang sarili, kundi upang magbigay ng tulong sa iba. Kapag may kapitbahay na may sakit, ang maliit na sinag mula sa kanyang perlas ay nakatutulong upang gumaan ang pakiramdam ng may sakit. Kapag may hayop na halos mamatay, muli itong nagiging malusog. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Habang may mga pamilya na lubos ang pasasalamat kay Lyra dahil natulungan sila, may mga inggitin na hindi matanggap na ang isang mahirap na dalagita ang naging sentro ng pagpapala. Kung siya ay tunay na mabuti, bakit siya lamang ang pinagpala? Tanong ng ilan. Hindi ba't delikado kung may kapangyarihan siyang higit pa sa atin? Paano kung gamitin niya ito laban sa atin? At sa bawat bulong ng pagdududa, lalong lumalakas ang loob ni Aling Sabel. Ginamit niya ang takot ng mga tao upang sirain si Lyra. Hindi ninyo ba nakikita? Pangungutya niya sa pamilihan. Kung siya'y tunay na dalisay,
Bakit may kakaibang halimaw na lumitaw sa kanyang bakuran kagabi? Hindi ba't iyon ay sumpa? Unti-unting nadadala ang ilang mga tao sa kanyang salita. Isang gabi, muling napanaginipan ni Lyra ang duwende. Ngunit ngayon, hindi siya payapa tulad ng dati. Ang mukha ng duwende ay puno ng pag-aalala at ang sanggol na hawak niya ay umiiyak ng malakas. Lyra, wika nito sa panaginip. Mag-ingat ka. Ang mga tao ay madaling lamunin ng kasinungalingan. May ilan na hindi ka mauunawaan at baka sila mismo ang maging dahilan ng iyong pagkadapa. Ang tunay na laban ay hindi lamang laban sa kasakiman ni Isabel at Crispulo, kundi laban din sa takot at pagdududa ng mga tao. Nagising si Lyra na may luha sa kanyang mga mata. Napatingin siya sa kanyang ina na payapang natutulog at pinangako niya sa sarili, "Hindi ako susuko. Kung kailangan kong patunayan sa lahat na ang kabutihan ay mas makapangyarihan kaysa kasakiman, gagawin ko." At sa mga sumunod na araw, isang bagong unos ang bumabalot sa baryo. Hindi na lamang mula sa mga kaaway na lantad, kundi mula sa mga pusong dati kakampi ngunit ngayon naguguluhan. Si Lyra, ang dalagitang dati hamak at walang halaga, ngayon ay kailangang humarap hindi lamang sa mga makapangyarihan at tuso, kundi sa mismong mga taong minsan ay kanyang tinulungan. At ang tanong, sapat ba ang kanyang tapang at dalisay na puso upang pagtagumpayan ang lahat ng ito? Maagang nagtipon ang mga tao sa gitna ng baryo. Ang mga bulong at chismis tungkol kay Lyra ay naging usapan na ng lahat. Ang ilan ay dumating dala ang pasasalamat, ngunit mas marami ang naroon dala ang pagdududa. Hindi ba't siya ang dahilan ng kaguluhan noong gabing iyon? Sigaw ng isang lalaki. Baka sumpa ang dala ng kanyang kapangyarihan, dagdag ng isa. Kung tunay siyang mabuti, bakit hindi niya ibahagi sa lahat ang kanyang sekreto? Tanong ng isang babae na halatang naimpluwensyahan ni Aling Sabel. At gaya ng inaasahan, dumating si Aling Sabel, nakasuot ng kanyang pinakamagarbong damit, kasama si Mang Crispulo na ngayon nakaalalay sa tungkod, ngunit halatang nagbalik na ang sigla. Aking mga kababayan, malakas na tinig ni Aling Sabel. Hindi ba't dapat tayong magtanong? Hindi ba't delikado na hayaan ang isang hamak na bata na magtago ng kakaibang nilalang at kapangyarihan sa kanyang bakuran? Tumango si Crispulo at itinataas ang kanyang baston. May kakaibang puwersa ang batang iyon. Kung hindi natin siya pakikialaman, baka balang araw, siya mismo ang maging sanhi ng ating kapahamakan. Ipinatawag ng mga tao si Lyra upang magpaliwanag. Kinabahan ng dalagita, ngunit naglakad pa rin siya patungo sa gitna ng baryo. Hawak-hawak niya ang pulang perlas sa kanyang dibdib. Ramdam ang tibok ng kanyang puso na halos kumawala. "Lyra!" sigaw ng isang matandang babae. "Sabihin mo sa amin, ano ba talaga ang lihim ng iyong kasaganaan? May sumpa bang dala ang nilalang na iyong kinakanlong?" Huminga ng malalim si Lyra at nagsalita. "Wala akong tinatagong sumpa. Ang lahat ng biyaya ko ay galing sa isang nilalang na hindi masama. Siya ay isang duwende at ibinigay niya sa akin ang kanyang basbas dahil nakita niya ang aking katapatan. Hindi ako nagsisinungaling. Ginamit ko ang kanyang regalo hindi para sa sarili ko, kundi upang makatulong sa iba." Tahimik ang ilan, ngunit ang iba'y agad na nag-ingay. "Hindi totoo iyan. Hindi dapat duwende ang magbibigay ng kapangyarihan sa tao. At paano kung nilolok lang niya tayo?" Ngunit bago pa lumala ang sigawan, lumapit ang isang matandang magsasaka. Isa siya sa mga tinulungan ni Lyra nang magkasakit ang kanyang apo. "Mga kababayan," wika niya, "ako'y saksi sa kabutihan ni Lyra. Kung hindi dahil sa kanya, patay na sana ang aking apo. Hindi ba't nakita niyo rin kung paanong tinulungan niya ang maraming pamilya sa ating baryo? Wala siyang hinihinging kapalit." Sumang-ayon ang ilan.
Oo nga, tinulungan niya ako nang magkasakit ang anak ko. At ako naman, binigyan niya ng pagkain nang wala kaming makain. Ngunit hindi pa rin natigil si Aling Sabel. Hindi sapat na patunay ang kabutihan. Kahit ang isang halimaw ay pwedeng magpanggap na mabait. Ang tanong, hanggang kailan siya magiging tapat? Hanggang kailan bago siya lamunin ng kapangyarihan? Kumalabit si Crispulo at nagsalita. Kung totoo ang sinasabi niya, dapat ay ipakita niya rito sa lahat ang duwende at ang kanyang anak. Kung wala siyang itinatago, ipakita niya ito sa ating lahat. Nagulat si Lyra. Alam niya na hindi maaari. Ipinagbilin ng duwende na huwag kailanman ipagsigawan ang kanilang lihim sapagkat ang kasakiman ng tao ay hindi kailanman mawawala. Ngunit ngayon, ang buong baryo ay nakatingin sa kanya. Hinihintay ang kanyang sagot. Hindi ko pwedeng gawin iyon, mahina niyang sagot. Ang duwende ay hindi isang palabas. Siya ay may buhay at dapat siyang igalang. Agad na nagsigawan ng ilan. Ayan na nga, may tinatago siya. Kung ayaw niyang ipakita, ibig sabihin totoo ang kasinungalingan ni Sabel. Dahil sa pang-uudyok ni Aling Sabel at Mang Crispulo, nagpasya ang karamihan ng mga tao na huwag muna pagkatiwalaan si Lyra. Hanggang hindi niya pinapatunayan ang kanyang sinasabi, hindi tayo titigil. Kailangang bantayan siya. Ang mga salita ay parang sibat na tumusok sa puso ng dalagita. Bagamat may ilan na naniniwala pa rin sa kanya, mas marami ang pinili ang duda kaysa tiwala. Nang gabing iyon, habang umiiyak si Lyra sa tabi ng kanyang ina, muling nagpakita ang duwende, kasama ang kanyang sanggol. Lyra, malumanay nitong sabi, huwag kang manghina. Ito ang tunay na pagsubok. Ang kasakiman ni Sabel at Crispulo ay madali mong nahaharap, ngunit ang pagdududa ng mga tao, iyan ang pinakamahirap na labanan. Napahikbi si Lyra. Ngunit paano ko sila makukumbinsi? Kahit anong gawin ko, lagi na lang silang nagdududa. Hinawakan ng duwende ang kanyang balikat. Hindi sa salita makikita ang katotohanan, kundi sa gawa. Ipamalas mo sa kanila na ang kabutihan ay hindi kailanman matitinag ng kasinungalingan. Kapag nakita nila iyon, saka lamang sila maniniwala. At sa gabing iyon, natulog si Lyra na may bagong pangako sa kanyang puso na sa darating na araw, gagawin niya ang lahat upang ipakita sa buong baryo na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakasalalay sa takot o kasakiman, kundi sa kabutihan at katapatan. Dumating ang araw na kinatatakutan ni Lyra, ang sandaling kailangang patunayan niya ang sarili, hindi sa pamamagitan ng salita, kundi ng gawa. Sa kabila ng mga panghuhusga, pinili niyang bumangon ng maaga at magtungo sa gitna ng baryo, dala ang ilang ani mula sa kanilang bakuran. Tahimik na pinagmamasdan siya ng mga tao. Ang iba'y nakakunot noo, ang ilan na may nag-aalangan. Doon tumayo si Lyra at nagsalita. Mga kababayan, hindi ko kayang ipakita sa inyo ang duwende at ang kanyang anak, sapagkat sila ay may buhay at dangal na hindi dapat gawing palabas. Ngunit ipapakita ko sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng kanyang basbas, hindi para sa akin lamang, kundi para sa ating lahat. Inilapag niya ang mga ani sa gitna, mga prutas, gulay at bigas na kumikintab sa kasariwaan. Isa-isang nilapitan ng mga tao at sa sandaling hinawakan nila ito, dama nila ang kakaibang lakas at sigla. Ang ilan na may karamdaman ay biglang gumaan ang pakiramdam at ang mga batang gutom ay napuno ng tuwa habang kumakain. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Mula sa gilid ng plaza, biglang lumitaw si Mang Crispulo. Hawak ang kanyang baston na ngayoy nababalot ng itim na usok. Kasama niya si Aling Sabel na puno ng galit at inggit. Mga hangal, sigaw ni Crispulo. Niloloko lang kayo ng batang iyan. Ang kanyang mga biyaya ay galing sa kapangyarihang hindi ninyo nauunawaan. Kung ako ang may hawak, magiging makapangyarihan
at mas masagana kayong lahat. Walang karapatan ng isang pulubi na maging higit sa akin. Dagdag ni Isabel habang halos mabaliw na sa inggit. Agad silang sumugod at muling bumalot ang dilim sa baryo. Ang mga tao ay nagsigawan, takot na takot. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, tumayo si Lyra, hawak ang pulang perlas. Sa halip na umatras, humarap siya sa kanyang mga kababayan. Mga kababayan, ito ang sandali ng ating pagpili. Susunod ba tayo sa kasakiman at takot? O pipiliin nating ipaglaban ang kabutihan? Tahimik ang lahat, ngunit unti-unti, ang mga taong tinulungan ni Lyra ay nagsimulang lumapit sa kanya. Kasama ka namin, Lyra. Hindi ka namin iiwan. Tinulungan mo kami nang walang hinihinging kapalit. Ngayon kami naman ang lalaban para sa iyo. At sa unang pagkakataon, hindi mag-isa si Lyra. Nagpasiklab si Mang Crispulo ng apoy mula sa kanyang baston, ngunit agad itong sinalubong ng liwanag mula sa pulang perlas. Ang apoy at liwanag ay nagbanggaan, at ang baryo ay tila yumanig. Samantala si Aling Isabel ay sumugod upang agawin ang perlas, ngunit pinigilan siya ng mga kababaihan at kabataang tinulungan noon ni Lyra. Hindi mo siya masasaktan, sigaw nila sabay hawak sa braso ni Aling Isabel. Sa huling pagkakataon, pinilit ni Crispulo ang kanyang pinakamalakas na orasyon. Ngunit mula sa pulang perlas ay lumabas ang liwanag ng sanggol na duwende na ngayon nasa piling ng kanyang ina sa malayo. Ang liwanag ay bumalot sa buong baryo, tinupok ang dilim at winasak ang baston ni Crispulo. Hindi maaari! Sigaw ng albularyo bago siya tuluyang natumba, nawalan ng malay. Si Aling Isabel naman ay napaluhod at ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pagkatalo. Ang kanyang mga tauhan ay nagtakbuhan, iniwan siya. Sa pag-alis ng dilim, nagliwanag ang buong baryo. Ang mga tao'y tahimik na nakatingin kay Lyra at unti-unti isa-isang lumapit at yumuko sa kanya bilang paggalang. Patawarin mo kami, Lyra, sabi ng matandang babae. Nagpadala kami sa takot at kasinungalingan. Ngunit ipinakita mo sa amin ang tunay na kapangyarihan, ang kabutihan at katapatan. Napaiyak si Lyra, ngunit ngumiti rin. Hindi ako ang tunay na makapangyarihan. Ang lahat ng ito ay biyaya lamang. Ang mahalaga ay gamitin natin ito para sa isa't isa, hindi para sa sarili lamang. Mula noon, nagbago ang baryo. Natuto ang mga tao na hindi dapat maliitin ang isang mahirap o mahina, sapagkat ang tunay na yaman ay nasa kabutihan ng puso. Si Lyra ay hindi na tinuturing na pulubi o walang kwenta, kundi isang simbolo ng pag-asa at pagkakaisa. Ang buntis na pulang duwende at ang kanyang anak ay patuloy na nagbabantay. At sa bawat anihan, ang biyaya ng kanilang basbas ay nadarama ng lahat. At si Lyra, ang dalagitang minsang minamaliit, kinukutya at pinagmamalupitan, ngayon ay pinapahalagahan at iginagalang, sapagkat napatunayan niya na ang tunay na kayamanan ay ang pusong marunong magmahal at magbahagi. Wakas.